So ayan, gabi. Diba? Gabi ngayon, oh. Ayan. So magte-testing tayo na ang low light gamit itong ating iPhone 14 Pro Max. So alright. So ayan, kitang-kita nyo naman mga guys. Alright. Alright guys, so ayan, naka-ready na. Ito yung mapa natin mga guys. At dito naman, manonood lang tayo siguro ng balita habang nagta-travel tayo mga guys. Ayan. Alright, so let's go mga guys. Travel na tayo. Low light. So ito yung low light natin mga guys. So let's go. Praise the Lord. So kapag wala tayong ginagamit na fog light mga guys, yan yung ilaw natin sa harapan. Pero kapag in-on natin yung fog light, ayan, i-on natin. So ganyang kaliwanag yung ilaw natin guys sa harapan. Alright. So maliwanag siya, di ba mga guys? Kitang-kita natin yung ating dinadaanan. Horas. Balik ulo na nga ng hiling ng Indonesian government ayon sa ilang Indonesian news website. Gusto mano ng kanilang gobyerno na isuko rin natin ang isang drug suspect na wanted doon pero arestado sa Pilipinas. Nakatutok si Salima Letran. Kung mabilis na nakauwi noon mula Indonesia, sina Sheila Guo at Cassandra Ong. Hindi raw ganito ang sitwasyon ni dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Hindi ganun kasimple, pero there are other issues between Indonesia and the Philippines that have to be resolved when it comes to this. Marami tayong pending incidents. At baka malagay si Alice Guo sa gitna ng pending incidents para magkasundo na. Immigration ang humuli noon kina Sheila at Cassandra at na-deport sila dahil sa immigration violation kaya napauwi ng bansa. Indonesian police naman ang nakahuli at may hawak kay Mayor Guo, kaya PNP at Department of Interior and Local Government ang pangunahing kausap ng Indonesia tungkol dito. May mga bagay pa raw na kailangang plansyahin sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. It will depend on the certain elements and certain situations emanating from Indonesia at ang Indonesian authorities at makikipag-usap din tayo dyan. The DFA will be talking to the president. Hindi din detalye ni Remulla kung ano ang mga isyu nito. Pero lumalabas sa ilang Indonesian news websites na kapalibig ko, hiningi ng Indonesia na i-turn over sa kanilang Australia na si Gregor Johan Haas, isa sa mga most wanted na drug suspect sa Indonesia at sinasabing miyembro umano ng Sinaloa Drug Cartel ng Mexico. Naaresto si Haas sa Bongo, Cebu noong Mayo sa bisa ng red notice na inalabas ng Interpol matapos siyang kasuhan sa Indonesia kaugnay ng smuggling ng droga, krimen na may parusang kamatayan doon. Gayunman, magpapadala ng team ng NBI agents at senior prosecutors ang DOJ para umalalay sa pagpapauwi kay Guo. May tinitingnan na raw ang Department of Justice na ilang immigration personnel na maaaring sangkot sa pagpupuslit kay Guo palabas ng bansa. Nagpupuslit papasok ng araw yung pastillas ka, at nagpupuslit sila palabas. Kaya alam natin, meron talagang gumagawa niya sa immigration. Yun ang
Rebilla. Hindi na raw niya kinakausap ngayon si Immigration Chief Norman Tansinco kasunod ang hindi agad pagsasabi sa kanya na nakalabas na ng Pilipinas si Guo. Umamin si Tansinco sa Senado na August 15 pa niya nalaman na wala na sa bansa si Guo pero pinagbigay alam lamang sa DOJ noong August 20 o sumunod na linggo. Kasi nung nangyari ito, hindi niya naman ako sinabihan agad. Marahil alam niya na matagal yan bago ko nalaman. Hindi tama yung ganong klaseng asal na hindi mapapaalam sa DOJ secretary. Yun ang nangyayari sa SIP. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Tansinco kaugnay sa mga pahayag ni Rebilla. Ang PNP naman, nag-iimbestiga rin kung may mga pulis na tumulong sa pagtakas ni Guo sa bansa. And when lumabas po sa investigation po natin na meron pong mga pulis na tumulong po dyan, no sacred cow po dito, papanagutin po natin ang sinumang pulis na mapapatunayan po natin tumulong sa ginawa po mga Toyota pagtakas po Corolla. na Alice Guo. Para sa GMA Integrated News, Sanima na Frank, nakatutok, 24 oras. Pagdating naman dito sa bansa, mananatili si Alice Guo sa detention room ng Senado kung saan may hinaharap siyang arrest warrant. Nakatutok si Chino Gaston. Oras na matapos ang pagproseso ng National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration sa Senate Detention Room, hindi diretsyo si dating Pampalmayor Alice Leal Guo. Makakasama ni Alice si Sheila Leal Guo ang sinasabi kapatid niya. Unang nahuli ng Indonesia noong August 20 kasabay na tinatawag na ang kanilang kasabuan sa pagpapalaganap ng iligal na pogo sa Central Luzon. I'm fully expecting magsasalita na siya ng kompleto ng katotohanan. Kasi patuloy itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila tatangkanan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ng Atuto, 24 oras. Sa Antipolo City, hindi pa nakahanap pero itinigil na ng mga otoridad ang search and retrieval para sa dalawang natitirang nawawala roon dahil sa pagguho ng lupa. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol. Emil, tuluyan na nga itinigil ng mga otoridad ang paghahanap sa dalawang pang nawawala sa Sitio Banaba dito yan sa Barangay San Luis, Antipolo City matapos ng tanggalin ang kanilang bahay ng lumaragas ang tubig noong kasagsagan ng bagyong Enteng noong Lunes. Ginawa na po namin yung daan para makatagpuan natin yung dalawang pang natitirang katabi. Kasabay ng anunsyo ito ang pagbuhos ng luha ni Ian. Tila muna raw kasi ang kanyang mundo dahil itinigil na ang paghahanap sa kanyang ina at 8 taong gulang na pamangkin na natagpuan ng buhay matapos magtagulo sa kanilang lugar sa Sitio Banaba ng Barangay San Luis, Antipolo. Hindi ko na po makapigil yung umiyak ko. Kasi doon muna, pinipilit ko na araw wala alam pero hindi na ko na yung namin. Pasado ito sa hapon kanila, nagtitigil ang Rescue Team Search and Rescue Operation. Sa
hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Walang maano na maaaniman. Oo, gastos. Banta ng landslides naman ang pinapantayan ng mga otoridad sa mga bayan ng Suyo at Cervantes sa Ilocos Sur. Pinag-iingat din ng mga coastal barangays na Daluyong at bawal din pumalaot dahil sa bill warning. May balasa naman ang biyahe ng maraming taga-sitio fisheries ng barangay Maluwod sa Dagupan City, Pangasinan. Pero ang ilan nangangahas pa rin na lumusong sa baha. Napasukan na yung bahay ko. Kahirap pag ganitong umuulan na. Sobrang hirap. Nababalan ka sa mga bata. Baka mahulog sila. Lagpas binti naman ang baha sa ilang barangay sa Kalasyaw. May halos umabot sa loob ng ilang bahay. Inilikas sa matataas na lugar ang mga alagang hayop. May mga bahang hirap madaanan ng mga light vehicle. Hindi na kami makalabas-labas ng bahay. Nakabota. Kasi parang umiwas sa leptospirosis. Mahirap na. Mel, sa gale warning advisory na... Wala umanong kasama si Go nang maaresto habang pinaghahanap pa rin ang kanyang kapatid na si Westy. Ayon pa sa BI, hindi kumpirmado ang impormasyong nakapuslit na papuntang Hong Kong si Wesley Go. Ayon naman sa National Bureau of Investigation, naging limitado ang galaw ni Go sa Indonesia matapos siyang pumuslit palabas ng bansa. Nag-disguise pa umano si Go at iniba ang kanyang itsura. Meron ng lumabas. Nakita na yung na-scale ang Indonesian police na talagang may pinambot na nagpaputol ng buhay to conceal their identity. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, naaresto si Go dahil na rin sa inilabas na blue notice ng Interpol na hiling ng Pilipinas sa Indonesia. Si Go ay naharap sa mga reklamong kaugnay ng mga pogo sa bansa, qualified human trafficking, tax evasion at money laundering. Kaya kung meron akong natin magmamarunong dyan, baka marami siya nasasabihin. Kaya sabi natin talaga, alam natin, hindi tama ang yung lahat ng naging diskarte ng Aris ko sa buhay. Kasi unang-una, yung passport ko. Idiniin ni Remulla na iniimbestigahan na ang umano ay pagtulong ng ilang BI personnel kay Go na imposible umanong lumabas ng bansa sa pamamagitan ng pagsakay sa bangka, gaya ng testimonya ng kanyang kapatid na si Sheila sa Senado. Hindi ako naniniwala ko. Kasi parang sino naman yun. Alam, natutulog sila sa lakad. Nakahilata sila rin ng araw, 3 araw, 4 na araw, nagbibiyahe. Hindi napaniwala eh. Kinastigo rin ni Remulla si BI Commissioner Norman Tansico dahil sa hindi umano niya pagbibigay ng agarang impormasyon sa kagawaran. Kaya hindi pa kami nag-uusap na ito. Hindi tama yung ganang klase ng isang na hindi mapapaalam sa DOJ na secretary. Yun ang nangyayari sa sila. Pero hindi pa rin sinasantabi ng PNP ang posibilidad ng pagpuslit ni Go sa backdoor ng bansa. We said early on po na there is a possibility nga po talagang umalis po yan through backdoor dahil nga po sila through immigration, sa customs, sa ports, and even sa airport, alam po niya na mapa-plug down po siya doon dahil nasa immigration lookout bulletin order. Ngayon nga ay nasa kustodiya na ng Interpol si Go ayon sa PNP. Pinaghahandaan na ng PNP ang pagpapauwi kay Go na inaasahang makakabalik sa Pilipinas sa Huwebes. Yun po yung inaayos ngayon, ma'am, kung sino po yung pupunta po sa Indonesia para po sunduin mismo itong si Alice Go. Ang mga pulis sa Jakarta, Indonesia sa dating bangbang ng Lakay Alice Go at tanging ang nakatakot
Indonesia, nagpakontrol si Wendy Palomo. Wendy, alam naman natin kung saan eksakto naroon ngayon si Mayor Alice Go. Hindi pa din po kasi hindi na kinukonfirman ito, pero nayagan ang news team na makaikot sa pasilidad ng Interpol at ng National Crime Center. Pero sinabi ng news team na naka-duty na dinala siguro sa Central Metro Jaya Police Station sa Jakarta para ipangalan ang investigasyon. Higit sa apat kinonfirma rin ng Indonesian Police na ang pag-inig kay Bowo is a joint operation ng mga pulis galing Bacolod, Leyte at Palwesta, Pantun, kung saan si Bowo sa Palawan. Naka-arresto sa pag-ikot ng pinirmahan itong si Bowo. Ayon naman sa ambassador ng Pilipinas sa Indonesia na si Gina Morales, humihingi ang lahat she's okay and she's being taken care of. The Indonesian police knows naman that we are waiting for her return to the Philippines. Like what they did with Kila and Cassandra, mabilis din. Immediately they were deported. Dagdag pa ng embahada ng Pilipinas sa Indonesia, nais ng pamahalaan ng Pilipinas na maibalik si Bowo sa bansa sa lalong madaling panahon. Nagpapasalamat din sila sa tulong na ibinigay ng Indonesian government sa ating gobyerno sa operasyon nito. Live mula sa Jakarta, Indonesia, maraming salamat, Wendy Palomo. Samantala, ikinagawa ng mga mambabatas ang pagkakaaresto kay dating pambantar ng Mayor Alice Go na inaasahan pasasagutin sa mga pagdinig tungkol sa Bogo at may babala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tumatakas sa hustisya at may mula Senado na nagpapatrol. Victoria Tula, nakaharap si Bogo sa Senate hearing. Parang alas 11 ng umaga bukas, Huwebes, tinigil ng Senate Subcommittee on Justice ang hiling ni Senator Rizzo Ontiveros na kanselahin na ang passport ni dating pambantar na Mayor Alice Go. Iniyak kung makakalo si Florico dahil hanggang sa ngayon nga ay inaantabayanan pa rin kung kailan siya maibabalik sa Pilipinas. Ang sigurado, i-detain si Florico sa Senado. Senado lang ang i-arrest o gumagaling ni dating pambantar na Mayor Alice Go. Sa detention facility na ito sa Senado siya i-detine. Makakasama niya si Sheila Go, ang Chinese na unang nakilala bilang kapatid ni Alice Go. Ayon sa Office of the Senate Sergeant at Arms, ita-turn over sa kanila si Go oras na matapos ang pagproseso sa kanya ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Pero kung hindi makikipagtulungan si Go sa Senado, maaari umano siyang ilipat sa regular na detention cell ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Pinuri naman ng mga magbabatas na nangunguna sa mga pagdinig tungkol sa Pogo ang pagkakaaresto sa sinipak na mayor. Definitely, yung nakita niyo ng pag-aresto kay Alice Go na tumakas naman, pag pinaghahanap ka ng mga otoridad,
at itutong pa ng mga otoridad ng ibang mga bansa kahit doon ka pa tumakas, ay maibabalik ka rin dito sa Pilipinas. I'm glad that she's now arrested and in the hands of the law. To those who are trying to evade arrest, that you can run, but you cannot hide, eventually the long arm of the law will catch up on you. Bukas, September 5, diringgin ng Senate Subcommittee on Justice ang hiling ni Ontiveros na kanselahin na ang passport ni Go. Sa Lunes naman, September 9, ipagpapatuloy ng Senate Committee on Women ang pagdinig tungkol sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Maaaring dito hindi nakakataas pa, maaaring hindi pa siya yung kumbaga malaking isda dito. At yung gustong tumbukin ng Committee on Women, hindi na natin pauulitin na tumakas siya at may mga magkulang o worse na pagsapwatan para patakasin siya ulit. Nais ding malaman ni Gatchalian ang kinalaman ni Go sa umano'y money laundering at POGO Cup operation sa Bamban. Saan nanggaling yung pera? At sino yung kanyang mga partners dito sa money laundering? Based sa mga intelligence reports na nakuha namin sa executive session, mayroong mga links na mga government officials at even enforcement agencies natin dito sa POGO Hub sa Bamban. Binatikos naman ng ilang mambabatas ang mga otoridad sa Pilipinas dahil hindi agad nahuli si Go. Nakakahiya siya para sa enforcement agencies natin. Kung compare natin sa Indonesia, 2 weeks, actually less than 2 weeks na huli na kaagad. But sa atin 2 months, at nakatakas na pala. It's kind of an embarrassment to us because the Indonesian government is bent on arresting illegal aliens, no? While these people are being able to leave the country. Pinuri rin ni Senate President Francis Escudero ang pag-aresto kay Go. Anya, maaari siyang gumamit ng cellphone sa detention facility, pero kontra rito si Gatchalian. Hindi naman sila nakakulong, sinaserve na lang yung contempt order. Hindi natin alam kung sino pa yung mga pwede niyang kausapin. Alam natin may link siya sa sindikato, baka makausap niya itong mga sindikato. Kaya mas magandang ipatupad na lang natin yung talaga yung rules natin na walang cellphone sa loob ng detention cell. Nagpasalamat naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga law enforcement agency at sa pamahalaan ng Indonesia. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Muling tiniyak ng nakita yung isa sa mga bangkay, kaya posible rin nila na dito rin anurin yung dalawa pang nawawalang individual. Pero matapos nga ang ilang oras na pakikipagbayanihan ay hindi pa rin nila ito nagawa, at dahil na rin sa nagpapatuloy na sama ng panahon sa inyo, no, itong kinatatayuan ko ay tabi mismo nung Sapa, at ito rin, itong napakakipot na segmentong ito, ang daanan ng mga taga-Sitio Banaba papunta doon sa main road. Kausap natin yung mga residente kanina, noong kasagsagan ng bagyong Enteng, talagang umapaw itong Sapa ito at umabot na dyan, kaya hindi mo na talaga ito makikita itong daanan na ito, bagay na napakadelikado para sa mga residente. Kaya ang panawagan din nila sa lokal na pamahalaan na sanay sila ay mabigyan ng iba pang madaraanan para naman manatiling ligtas, lalo-lalo na kapag bumubuhos yung mga malalakas na bagyo gaya na lang nito si Enteng. Dahil alam naman natin, no, na ito sa bagyong Enteng ang hindi na last na bagyo na tatama dito sa ating bansa, at siya na may darating pa na mas malakas at mas mapaminsala. Alvin. Mag-ingat ka dyan, baka madulas ka. Maraming salamat, Rafael Busan. Mapa Prime Time at Netflix, waging-wagi ang bagong kapamilya seryeng Lavender Fields. Inaabangan na kung saan hahantong ang double life na karakter na ginagampanan ni Jericho Rosales. Pero ngayon, time out muna sa aking si Echo para samahan tayo sa pagbabalita. Makita ang Kim Pao na magkasama ang nag-jogging, nagbabike at nag-exercise. Kaya natanong kay Kim kung totoo bang sasali sila ni Paolo sa isang duathlon. Hindi totoo yun, nagkataon lang na
nag-enjoy din siya mag-bike, nag-enjoy din siya mag-run. So parang, halika, sabay ka. Gusto niyo sumama, halika. Bukod kay Kim, nominado at nadalo rin sa Consent Asia Awards 2024 ang kapamilya actors na sina Arjo Atayde at Kyla Estrada. Nominado rin ang pelikulang A Very Good Girl at shows na Zoomers at Sparks Camp. Gagawin ang Content Asia Awards bukas, September 5. MJ Felipe, ABS-CBN News. Umabot na sa 15 ang nasawi sa pananalasa ng bagyong Enteng, habang 21 pa ang nawawala. Base ito sa tala ng Office of Civil Defense. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing kanina sa NDRRMC kaugnay ng epekto ng bagyong Enteng. Nagpapatrol, Michael Delizo. 15 bahay isda na sakay ng isang bangka ang hindi pa rin nakauwi at patuloy na pinaghahanap patapos maglayag sa karagatang malapit sa Polillo Group of Islands sa Quezon Province. Huling na-monitor at nakontak ang mga mangingisda noong Lunes kasagsagan ng bagyong Enteng. Nagtutulungan ng Coast Guard Station Northern Quezon. Pumalo na rin sa 15 ang naitalang nasawi dahil sa bagyo, karamihan ay dahil sa pagkalunod at landslide. Umabot naman sa 21,000 pamilya ang lumikas dahil sa mga pagbaha at pagbuho ng lupa sa iba-ibang rehiyon. Kanina, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing sa Camp Aguinaldo, kaugnay ng epekto ng bagyo at tugon ng pamahalaan dito. Nagsagawa rin ng aerial survey ang Pangulo sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Ayon sa Pangulo, nakapamahagi na ng higit 16 million pesos na halaga ng tulong ang gobyerno sa pamamagitan ng DSWD. Iniutos na rin ang epektibong paggamit ng 65.56 million pesos sa standby funds at 2.60 billion pesos na pondo para sa food at non-food items. May nakalaan din umanong 480.61 million pesos na pondo para tugunan ang pangailangan ng mga apektadong health services. Kontento ang Pangulo sa tugon ng iba-ibang ahensya ngayon, pero kailangan umanong ipagpatuloy ang trabaho para sa inaasahang pagdating ng isa pang bagyo. Kung talagang may pangalawang papa. Alright mga guys, so yan, nakarating na tayo mga guys at maabot tayo ng 30 minutes pabalik. Yan, nakaparada na tayo dito sa aming labas ng bahay. Gusto nating ilaw. Alright, so dito ko natatapusan guys yung video natin at ito yung test natin dito sa ating iPhone 14 Pro Max para sa low light city driving. Alright, thank you sa panonood guys. Mabuhay po kayo. God bless po sa inyong lahat. Peace.